Same route. Okay naman siya. May dead spot. Ah! Super low. Hindi ko pa siya kayang ipaling. Ayaw gumana yung speedometer ko ah. Ayun. Bakit pag bike galit na galit ang mga aso? Pag motor di naman. Oo ba sa mga kumag na yan? Ahahay! Ay, may sabit ang cambio ko. Sarap mag-bike ngayon kasi lamig. Pwede ako nagkakamali mga 16 degrees siguro. Ayan na. Don't overtake on the left, on the right pala. That's dangerous for you and for me. Sensya naman, medyo maluwag. Maalog pala, hindi maluwag. Wee! Laki ng truck. Sushi. Wah. Wala yata ako masyadong ano ngayon ah. Waste momentum. Kasi wala masyadong stop. Timingan natin to. Yan lang. Wala mangyayari. It's a beautiful day.
Hahaha. Hahakyat na tayo. Yun lang. Another stoplight. We are now recording live. Hi. Itong linya na to sa gilid, itong in between sa red at saka sa white color, I believe ito yung ano eh, ito yung bike lane. Malapad na kumikitid at medyo dangerous. Spin lang tayo. Tamang padyak, ewan lang. 25. Seven. Ay, sarap. Sarap mag-bike. Hindi ko yata sinentro yung upuan ko. Ha ha ha. Tamang bike lang. Ha.
ka sayang, di kailangan manghinayang. Hindi ako nagsuot ng relo, nalimutan ko. Kaya hindi ko masyadong alam ang oras. So, ito yung biking destination na malapit doon sa amin. So, dahil hindi pa ako talaga fully recovered sa aking injury, hindi ko pa kayang magbike ng mga mahigit 2 hours ng straight. Siguro pag ginawa ko yon, actually nagawa ko na yun eh, namaga, as in nagmanas yung pa ako, namaga talaga siya. Kung nakikita nyo, in non-busy hours, maluwag tong lugar na to, tong way na to. Dahil lang siguro sa rush hour ngayon, may pasok yung mga Taiwanese. Marami sa kanilang nagmamadali. So, siguro kahit anong lahi naman, kahit gano'ng disiplinado na lahi, meron din nila na pasaway. So, nakikita nyo kahit double yellow lane yan, meron pa rin mga nag-overtake kahit na hindi dapat. Ito, blind curve to eh. Pero on a normal situation, bike friendly naman tong Taiwan. Kahit na wala ka nakikitang masyadong bicycle lanes sa mga lugar nito, unlike sa city. Marespeto naman sila sa mga bikers, kasi marami ring bikers dito. Kumbaga dito nga yung sentro ng mga paggawaan ng mga bike brands. Ay, kumbaga, aware sila. Alam nila. Oh, ito mo na sa kabilang kali na ako. Tinatahulan pa ako ng aso. Okay lang kung kumakain ako ng aso eh. Ayon nga sa kasabihan or mga sabi-sabi ng mga tao sa atin sa Pilipinas, amoy ng aso kung kumakain ka ng aso. Eh, hindi naman ako nakain ng aso. Hindi lang siguro nila talaga feel yung kapugian ko. Gusto nila akong agatin. Pag kinagat naman nila ako, agatin ko rin sila. Magkakagatang kami. Anyway, kaya ako rin pinush tong magbike today. Bukod sa walang ulan, after ilang weeks na puro ulan, ambon, na may kasamang napakalamig na panahon, mga around 15 degrees. Ang hirap. Eh dahil gusto ko matesting yung kalikot ko dito sa bike. Kasi sa totoo lang, parang sumablay yata ako sumablay ako sa pagpili ng size and frame. Sagad na sagad ako dito sa frame na to. Sagad na sagad ako sa minimum. Hindi naman tayo katangkaran, 5'6" lang ako eh. Itong bike na to is medium na 27.5.
So medyo mataas yung standover niya. Nakalimutan ko ilang inches. Medyo pag nagkamali ako ng baba dito, patay si Manoy. At the same time, ngayon pa lang ako nakabili ng Giant na bike, specifically itong Talon. Hindi ko alam na mataas ang standover niya. At although nakikita ko naman na mahaba ang kanyang reach, hindi ko na makakalain na talagang para siyang barko. So hindi ko pa naman totally may ahas daan, nasagasaan. So it means maraming ahas dito. So minsan kapag nagtuturn ako, lalo na sa mga crossing, mga intersection, hindi ko maipaling agad yung front. Lumalagpas siya. So bumabalagbag kasi ang haba. So dapat pala nag-small ako dito. Ang problema ko lang si small, minsan dahil nagkaroon ako ng bike na small na GT, sagad din ako doon. Sagad naman ako sa maximum. So minsan kahit na alam kong MTB yung dala ko, yung feeling niya parang BMX sa liit. Kapag naka 9 o'clock yung crank ko, 9 o'clock, 3 o'clock, okay, nakatayo ako sa bike. Pag nag turn ako, pag lumiko ako, yung front wheel ko natama dun sa ano ko. Yung front wheel ko tumatama dun siya sa sapatos ko. Nagra-rub. So yun yung isa sa mga dahilan o isa sa mga reasons kung bakit nag-choose ako ng medium. Besides na nung time na bumili ako ng bike, walang ibang available size kundi medium. Eh alam mo naman tayo, atat. So binili ko kahit na alam ko na medyo alanganin. Wala eh, excited magka-bike ulit eh. Ganun tayo minsan eh, mga biker, na-excite sa mga bagong bike kahit na minsan hindi natin na-research maigi. Ang mahalaga sa atin, magkaroon ng bagong bike. Oh, okay din pala makipagkwentuhan habang nag-ride. Kasi hindi mo na paupuna, nakakarating ka doon kahit na hindi ko na bilang kung ilang ahon yung inahon ko. Ay, in fairness sa bike, responsive siya today. So ay, walang ensayo. Dito yung laruan eh, yung mga Pinoy. May trail dyan sa loob. Ha, yan o. Maputik today, umulan kasi. Pero syempre weekdays ngayon, so walang tao dyan, walang nagra-ride, may pasok lahat eh.
Eh ako iba schedule ko, kaya kahit weekdays, pag tumapat yung schedule, yung off ko, yun, nakakapag-bike ako kahit paano. Ay, ang weak, ang weak, ang hena. Ilang minuto pa lang nagbabike, suko na. Pero in fairness, sarap kasi malamig. Ay, in fairness, chill lang, makakarating ata. Ang plano ko, mag-loop papunta doon sa amin. Kaso hindi ko alam kung kaya ko. Para nang may sili yung dibdib ko eh. Lusong, mamaya ahon. $34. Morning, sir. Kayo na. Yung iba kaya magbike dito. Sila yun.
Hindi ako kasama doon. Weak tayo, weak. Parang sinisilihan yung dibdib ko. So ito yung isa. May pinakamagandang view dito sa Taiwan. Wow, daming dogs. Doon tayo sa I love you. Okay. So dito tayo. Basa. Basa ang upuan. Tayo sa paborito nating spot. Nabasa din. Yes.